Sa isang kwarto sa loob ng gusali ng Pilyon Academy, makikitang unti-unting gumigising si Ronan. Matapos siyang tuluyang magising, napagtanto niya na siya ay nasa isa sa mga kwarto ng kanilang medical room. Matapos itong makita ni Adesian, tinanong niya si Ronan kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling ito, kasama rin niyang nagbabantay kay Ronan si Instructor Nabi Rose. Nagulat si Ronan sa presensya ng dalawa, at napagtanto niya na dahil kasama niya sila ngayon, marahil tapos na ang pagsusulit. Kinumpirma naman ni Instructor ang kanyang hinala, at sinabi pa nga na bagamat tapos na ang pagsusulit, medyo nahihirapan sila na ayusin ang mga pinsalang ginawa nila, dahil sobrang nagwala ang dalawa sa kanilang paglalaban. Ngunit sa kabila nito, binanggit pa rin ng Instructor na ang kanilang naging laban ay tunay na nakakamangha at talagang worth it para sa kanilang midterm exam. Kasunod nito, tiningnan niya ang isa pang higaan sa malapit sa kanila at naroon nga ang wala pa ring malay na si Shulitin. Matapos itong sulyapan, binalik niya ang kanyang atensyon kay Ronan at sinabi na dahil mas nauna siyang nagising kaysa kay Shulitin, maituturing na mas mahusay siya pagdating sa kanyang stamina. Sandaling natulala si Ronan matapos marinig ito at pagkatapos ay naisip ang isang bagay. Kasunod nito, nagsimula siyang tumawa at sinabi na nawasak niya sa wakas ang bastardong iyon at iniisip pa nga na nanalo siya sa laban sa pagitan nilang dalawa. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanyang kasiyahan, pinutol ito ng Instructor at sinabi na nagkakamali siya dahil base sa mga hurado. Ang oras ng pagbalik nila sa akademya ay magkasabay lamang kaya ikinonsidera nilang silang dalawa ay nanalo bilang first place. Muli namang natulala si Ronan matapos marinig ito at pagkatapos ay kalmado niyang sinabi na ganoon pala ang nangyari. Tila nagtataka naman ang Instructor at si Adesian sa naging reaksyon niya dahil hindi nila inaasahan na ganoon lamang kadaling tatanggapin ni Ronan ang resulta ng kanilang laban. Bago nila banggitin ang resulta, naisip na nila na magtatantrum ito at magwawala dahil hindi niya matanggap ang resultang ito. Maging si Adesian ay ganoon din ang iniisip na mangyayari kaya talagang nasorpresa siya sa reaksyon ni Ronan. Nainis naman na sinabi ni Ronan na kung ganoon ba talaga ang iniisip nila sa kanya. Pagkatapos nito, napakamot siya sa kanyang ulo at sinabi na naisip niya na base sa kanilang naging laban, ang resultang iyon ay tama lamang dahil si Shulitin ay sobrang lakas at higit pa sa kanyang inaasahan. Binanggit din niya na base sa kanyang mga kamay, halatang hindi ito tumitigil sa kanyang pagsasanay. Dahil dito, napagpasyahan niya na kailangan din niyang mag-training ng husto dahil gusto niyang manalo sa susunod nilang paglalaban. Matapos mapakinggan ang determinasyong ito ni Ronan, napangiti ang Instructor at naisip na hindi lamang ang mga abilidad nito ang nagmature kundi maging ang kanyang paraan ng pag-iisip. Habang nasa gitna naman ng pag-iisip si Ronan sa kung ano ang kanyang susunod na mga gagawin, sinabi ng Instructor na hindi na niya kailangang magalit sa mga nangyari dahil naging magandang experience yon para sa kanilang dalawa. Idiniin pa niya na lalo na ito para kay Ronan dahil sa wakas ay nakagamit na siya ng mana na matagal na niyang inaasam. Nagulat naman si Ronan sa sinabi ng Instructor, kaya agad niyang tinanong kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi na nakagamit siya ng mana. Nagtataka naman ang Instructor sa naging reaksyon niya, kaya sinabi niya na ang kanyang naging huling atake sa kanilang laban ay naglalaman ng kanyang mana. At hindi lang iyon basta mana, kundi isang sword key na may kasamang mana. Matapos ipaliwanag ito ng Instructor, sandaling napaisip si Ronan, at pagkatapos ay binanggit niya na kung iisipin nga niya, naramdaman niya ang kakaibang bagay noong pakawalan niya ang atake na yon. Kaya tinanong niya ang Instructor kung iyon ba ang kanyang tinutukoy. Kinumpirma naman ito ng Instructor at sinabi na iyon ay isang klase ng sword key na tanging siya lamang ang nakagagamit lalo na kapag ginamit niya ito kasabay ng kanyang mana. Idinagdag pa niya na kung ikukumpara ito sa kanyang internal key na ginaya lamang mula sa kanya, pa niya na ang lalim at lakas nito ay malaki ang agwat kumpara dito. Ngunit sinabi rin niya na base sa kanyang naging reaksyon, hindi pa niya tuluyang nararamdaman ang bago niyang kapangyarihang ito.
Sa kabilang banda, si Ronan matapos marinig ang lahat ng ito ay sinusubukang pakiramdaman sa kanyang katawan ang bagong kapangyarihan na tinutukoy ng instruktor. Habang nasa gitna pa siya ng paggawa nito, binanggit ng instruktor na kailangan na nilang kumilos kaagad dahil hindi tulad ng ibang estudyante, hindi nila alam kung kailan muling magpapataw ng mga restriction ang kanyang katawan dahil sa mga sumpang tinataglay nito. Kasunod nito, inutusan niya si Adeshan na bukas ng umaga ay samahan niya si Ronan patungo sa taong tinatawag niya na walang kwentang bastardo. Matapos marinig ito, kinumpirma ni Adeshan kung ang walang kwentang bastardo na kanyang tinutukoy ay si Professor Jarudin. Kinabukasan, maagang umalis si Adeshan at Ronan patungo kay Professor Jarudin. Habang naglalakad ang dalawa, binanggit ni Adeshan na medyo matagal na rin noong huli siyang nagpunta sa professor. Sinabi naman ni Ronan na kung ang tigesing si Instructor Nabi Rose ay gusto siyang ipakilala dito, marahil ay isa itong nakamamanghang propesor. Ngumiti naman si Adeshan sa sinabi niya at pagkatapos ay sinabi niya na maikukonsidera na ang professor ay ang pinakamagaling pagdating sa mana utilization, kaya karamihan ng mga professor ay humihingi sa kanya ng tulong pagdating sa bagay na ito. Binanggit pa nga niya na mayroong isang pagkakataon na habang nagkaklase tungkol sa paggamit ng mana, isang estudyante ang nagkaroon ng problema sa kanyang mana kaya agad siyang pinadala patungo kay Professor Jarudin. Matapos nilang gawin ito, mabilis na nasolusyonan ang problema. Namangha naman si Ronan sa kwentong ito at binanggit pa nga na kung ganoon pala, talagang mahusay ang propesor na ito. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, tinanong niya si Adeshan na kung ganoon pala kahusay ang propesor na yon, bakit parang hindi ito gusto ni Instructor Nabi Rose. Awkward na tumawa si Adeshan sa sinabi niyang ito at sinabi pa nga na napansin pala niya iyon. Pagkatapos ay binanggit niya na bagamat hindi niya alam ang buong pangyayari, marahil nagmula ito sa kanilang magkaibang personalidad. Binanggit pa niya na malalaman lamang niya ito kapag nakita niya na ng personal ang propesor at idinagdag pa niya na ang propesor na ito ay talagang kakaiba. Habang pinag-iisipan naman ni Ronan ang mga sinabi niya, biglang napangiti siya at naisip na hindi na yon mahalaga para sa kanya dahil ang importante ay nakakagamit na siya ngayon ng mana. Napagtanto din niya na kung ganoon talaga kahusay ang propesor na ito, marahil ay alam din ito ang tungkol sa mana ng Grand Commander na tinatawag noong huli niyang buhay na Shadow Mana. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol dito, magiging malaking tulong para sa kanila kung matututo sila mula sa kanya ng ilang impormasyon tungkol dito. Samantala, tinanong ni Adeshan si Ronan tungkol sa pagtawag niya kay Shulipin matapos itong makalabas sa kanyang medical room. Tinanong din niya kung sumang-ayon ba ito sa kanyang alok. Kumpiyansa namang ngumiti si Ronan, at sinabi na napaka-obvious na sumang-ayon ito dahil ang offer na kanyang inialok ay isang bagay na hindi niya matatanggihan. Kasunod nito, naalala ni Ronan ang mga naganap sa pangyayaring iyon at sa puntong ito ay sinasabi ni Shulipin sa kanya na pareho talaga silang mag-isip dahil matapos siyang ma-discharge, agad niya siyang ipinatawag para magkita. Kasunod nito, nagsimulang maglabas ng kanyang enerhiya, at sinimulang hugutin ni Shulipin ang kanyang espada at sinasabi pa nga na katulad niya, hindi rin siya kontento sa naging resulta ng kanilang laban. Ngunit sa sandaling aayain na niya si Ronan, patungo sa training room upang tapusin ang kanilang laban, kalmado namang sinabi ni Ronan na tigilan na niya ang kanyang ginagawa dahil bagamat hindi rin niya nagustuhan ang resulta ng kanilang laban, ipinatawag niya siya dito para sa ibang rason. Natigilan naman si Shulipin sa sinabi niyang ito, kaya habang nagtataka, ay tinanong niya kung ano ang kanyang rason sa pagtawag niya sa kanya. Matapos marinig ang kanyang tanong, mabilis na nagtungo ang kamay ni Ronan patungo sa kanyang mukha, ngunit iba sa kanyang inaasahan, hindi niya susuntukin ito at sa halip ay ibinigay niya sa kanya ang isang club entry request form at inimbitahan siyang sumali sa kanilang club. Hindi makapaniwala si Shulipin sa nangyayaring ito, ngunit bago pa man siya makaalis, sinabi ni Ronan ang mga benepisyo ng pagsali sa kanyang club, at isa na nga dito ay pwede siyang umalis sa akademya upang magkaroon ng totoong battle experience, kaya hindi siya maiinip kapag sumali siya sa kanilang club.
Sinabi naman ni Shulipin na noong una, ay iniisip niya kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit ang pagsali sa club ng kanyang kaaway na pinaplano niyang talunin balang araw ay hindi niya gagawin. Pagkatapos ay sinabi niya na wala siyang oras para sa mga ganitong bagay. Matapos nito, tumalikod na siya kay Ronan at sinabi na kung patuloy siyang magsasalita ng mga kalokohan ay aalis na siya. Sandali namang natigilan si Ronan sa naging reaksyon niyang ito, at pagkatapos ay nagkaroon ito ng nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha saka binanggit sa kanya na ang mga club members ay nagpaplano na magkaroon ng isang masayang housewarming party. Sinabi rin niya na isasabay nila ang pangyayaring ito sa paglipat ng kanyang kapatid patungo sa mga isla, at ang tinutukoy niyang kapatid ay walang iba kundi ang kanyang ate na si Erel. Tuluyan namang napahinto at na-shock pa nga si Shulipin matapos marinig ang pangalan ng kapatid ni Ronan. Matatandaan na ang kapatid na ito ni Ronan ang first love ng karibal ng ating bida na si Shulipin. Dahil dito, nagsimulang manginig ang mga kamao ni Shulipin at pagkatapos ay hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon at tinanong kung talaga bang lilipat si Erel patungo sa isa sa mga isla. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang bumalik kay Ronan, at sinimulang tanungin ito para sa higit na mga detalye tungkol sa gagawing paglipat ng kanyang kapatid. Itinanong pa nga niya ang tungkol sa seguridad ng lugar na lilipatan nito, at kung nagpadala ba siya ng mga gwardya para bantayan siya sa kanyang gagawing paglipat. Sa kabilang banda, si Ronan matapos marinig ang mga tanong niyang ito ay makikitang mayroong mapang-asar na mukha at sinasabi na hindi niya sasabihin ang kahit ano sa kanya. Nagulat naman si Shulipin sa naging sagot niya, ngunit sinabi lamang ni Ronan na bakit naman niya sasabihin sa kanya ang isang bagay na tanging mga club member lamang niya ang dapat makaalam. Pagkatapos, habang tumatawa ito ng nakakaloko, sinabi niya kay Shulipin na kung sasali siya sa kanilang club, baka sabihin na niya sa kanya ang mga impormasyong ito. Ngunit bago pa niya matapos ang ginagawa niyang pamba-blackmail sa kanya, mabilis namang pinirmahan ni Shulipin ang club member application form, at sa paggawa pa nga niya nito, ay tumalsik pa sa mukha ni Ronan ang tinta ng ginamit niyang panulat. Hindi inaasahan ni Ronan na ganoon niya kadaling mapapapayag si Shulipin sa kanyang gusto, ngunit habang iniisip pa niya ito, seryoso namang sinabi ni Shulipin kung nasatisfy na ba niya ang kanyang mga requirements. Pagkatapos ay tinignan siya nito ng masama, at sinabi na simulan na niyang tapusin ang kanyang mga sinasabi kanina may kinalaman sa kanyang kapatid na si Erel. Samantala, sa kasalukuyan matapos maalala ni Ronan ang mga nangyaring iyon, hindi siya makapaniwala na balang araw ay magiging pinuno ng Grancia family ang bastardong iyon. Sa kabilang banda, matapos ang ilang minuto ng kanilang paglalakad, masayang sinabi ni Adesian na narating na nila ang kanilang destinasyon. Samantala, si Ronan, matapos makita ang lugar, ay napatanong kung ito ba talaga ang lugar kung saan naninirahan si Professor Geraldine dahil base sa kanyang unang impresyon sa lugar ay para itong isang haunted house. Ipinaliwanag naman ni Adesian na ang gusaling ito ay tinatawag na Tower 41. Habang patuloy namang sinusuri ni Ronan ang lugar, napansin niya na masyadong nakakakilabot ang lugar na ito. Naalala pa nga niya ang lugar kung saan naroon si Professor Secret, at naisip niya na noong mga oras na iyon ay masyadong nakakakilabot ang lugar, ngunit kung ikukumpara dito ay tila mas maganda pa ang lugar na iyon. Habang ginagawa naman nila ito, lumapit sa kanila ang isang lalaki, at tinanong kung pinadala ba sila dito ni Longsword Scoundrel, na ang tinutukoy niya dito ay walang iba kundi si Instructor Nabi Rose. Hindi naman kaagad nakasagot si Adesian sa sinabi niyang ito, ngunit pagkatapos ay nakilala niya kung sino ito. Ito pala ay ang taong kanilang sadya dito, walang iba kundi si Professor Geraldine. Kasunod nito, binati ni Adesian ang propesor at sinabi na kaya sila nagpunta dito ay dahil inutusan sila ni Instructor Nabi Rose na hanapin siya upang tulungan si Ronan sa kanyang problema dahil nahihirapan siyang maglabas ng kanyang mana. Sinabi naman ng propesor na kung talaga bang sinadya nila siyang hanapin dahil lamang sa kanyang problema sa paglabas ng mana. Naisip niya tuloy na marahil ay isang mahusay na estudyante si Ronan.
Pagkatapos nito, nilapitan niya si Ronan, ngunit nang babatiin na siya ni Ronan, sinabi niya sa kanya na hindi niya na kailangan ang ganoong mga pagbati at sa halip ay tinanong niya siya kung magkano ang kanyang inihanda. Naguguluhan namang tinanong ni Ronan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ng propesor na hindi siya nagsasagawa ng mga voluntaryong trabaho dahil kailangan niyang tumanggap ng bayad para sa mga trabahong wala na sa kanyang working hours. Kaya habang patuloy niyang iniaabot ang kanyang kamay patungo kay Ronan, sinabi niya na dapat ay mayroon siyang inihandang pambayad na pera para sa gagawin niyang pagtulong sa kanyang problema. Dito na po nagtatapos ang latest chapter. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.